Chapter 5. Nagising si Stanley sa hindi pamilyar na kwarto. Napabalikwas siya nang maalala ang nangyari kanina. Kausap niya si Savannah at humihingi na mag-usap sila pero tinataboy siya ng dating asawa. Bigla na lamang siyang nahilo kanina. Ngayong umaga sa wakas ay sumuko na siya sa paghahanap ng mga mamumuhunan. Mukhang wala na talaga siyang mapapala kahit na araw-araw siyang makikiusap. No one wants to help him and save him from his misery. Naisip niyang magsimula na lamang muna ng kahit na anong negosyo. Tindahan o shop siguro na makakatulong sa kanya. He needs savings sa panganganak ni Grace. Sir, gising na po pala kayo. Ang sabi ni Ma'am, kumain na raw po muna kayo. Wika ni Julie. Ang kanang kame sa negosyo ni Savannah. Salamat. Sinabi niya yun. Tanong niya rito. Opo sir. Sa katunayan nga. Siya pa ang nagluto ng soup para sa inyo. Mukhang gutom raw po kayo kaya kayo nawalan ng malay kanina. Sambit pa ulit nito. Natahimik siya saglit. Isang matinding emosyon ang bumalat sa kanya sa sandaling iyon. Si Savannah, nagluto para sa kanya, at sinabing pakikainin siya pag nagising na siya. He is really crushing from the inside. Napakabait ng asawa niya. Kahit na masama ang loob nito sa kanya ay pinili pa rin siya nitong tratuhin ng maganda. Savannah, patawarin mo ako. I was really blinded. Akala ko, magiging masaya na ako dahil magkakaanak na ako pero hindi pala Savannah. Dahil walang sino man ang makakatumbas sa pag-aalalaga at pagmamahal mo. Isinulat niya ang mga katagang iyon sa isang papel at idinikit sa computer screen ni Savannah. Nang matapos isulat ang nais na sabihin sa dating asawa ay kumuha na siya ng plato at kutsara. Ingat na ingat siya upang hindi kumalat ang mga gamit ng dating asawa. Kilalang kilala niya ito, napaka-organized na babae ni Savannah. Sa katunayan nga ay nagagalit ito kapag pakikialaman ang isang gamit tapos hindi na ilalagay sa lugar. Nilaybot niya ang tingin sa palibot ng opisina nito na naging kwarto na rin pala at kusina ng dating asawa. Hindi mo talaga makikita na may kalat. Lahat ay nasa kanyang lugar, na walang kahit na anong alikabok. Lagi siyang nakakahanap ng oras para maglinis at hindi na inaasa pa sa mga tagalinis. Nagsandok siya ng kaunting kanin at naglagay na rin ng sabaw. Ang sarap, naibulalas niya. Naiiyak siya. Tumutulo ang mga luha sa mukha niya habang kumakain ng luto ng dating asawa. Hindi dahil sa gutom na siya kundi dahil naaalala niya ang luto nito. Ito ang lutong palagi niyang hinahanap. Ang laki niyang tanga. Nasilaw siya sa katauhan ni Grace. Nagpadalos-dalos siya dahil sa panahong iyon ay nakakaramdam siya ng thrill lalo na at patago ang relasyon nila. Pero nang nagsama na sila sa iisang bubong ay bigla na lamang lumabas ang tunay nitong katauhan na malayo naman pala sa unang babaeng nakilala niya. Totoo nga ang sinasabi nila na nasa huli nga talaga ang pagsisisi. Pagkatapos niyang kumain ay nilinis niya ang lamesa at hinugasan ang pinagkainan niya. Julie, please say thanks to Savannah. Aalis na ako ha, wika niya sa manager ng cafeteria. Sige po sir, sasabihin ko na lang. Maraming salamat ulit. Aalis na ako, wika aniya. Hindi na muna siya umuwi ng kondo. Dumiretso siya sa isang bar dahil gusto na muna niyang magpakalasing para lang makalimutan ang malalalim niyang sugar at sakit na siya lamang ang nakakaalam. Kanina pa siya tinatawagan ni Grace ngunit hindi niya sinasagot ang babae. Sa totoo lang, ang bata na lamang ang dahilan niya para manatili pa sa tabi nito. Napakasama niyang asawa, tinalikuran niya ang asawa at kinalimutan ang lahat ng pangako niya. Ang aga naman ata ng karma niya dahil wala pa mang kalahating buwan at hindi pa umabot ng taon ay bigla na lamang niyang napagtanto ang tunay na damdamin niya para sa dalawang babae. Mas mahal niya ang asawa niya. Ang babaeng pinagtabuyan niya at pinili niyang saktan at durugin ang puso. Ano ang gagawin niya? Paano niya aayusin ang buhay niya kung ang dating asawa niya ay palagi siyang tinataboy? Napasakit naman.
Sigaw ng isang bahagi ng isip niya. Sana panaginip lang ang lahat. O hindi kaya ay sana ay bumalik ang oras upang ituwid niya ang lahat ng baluktot na nagawa niya. Ngunit paano nga ba niya aayusin ang buhay niyang siya mismo ang nagwasa? Nakailang bote na siya ng alak ngunit hindi pa rin siya tumitigil. Gusto niyang uminom hanggang sa hindi na niya nararamdaman ang sakit sa dibdib niya. Sakit na unti-unti siyang dinudurog dahil ang tanging taong makakaramay niya sa ganitong sitwasyon ay wala na. Pinagtabuyan na niya. Naging basura ang kanyang buhay dahil sa kanyang ama. Pinipigilan niya ito na ginagawa siyang isang taong hindi pa niya napuntahan. Itinulak siya nito sa isang sitwasyong hindi pa niya nararanasan. Kahirapan. Ni minsan ay hindi siya nakaranas na maging mahirap. Isinilang pa lamang siya ay isa na siyang bilyonaryo. Pero ngayon, nahihirapan siyang mag-budget ng pera lalo na at tanging savings na lamang niya ang bumubuhay sa kanila ni Grace at sa magiging anak nila. Paano niya malalampasan ito? Naaalala niya ang salita ng kanyang ama. Mas mabuting isipin niya ang kanyang ginawa at ibig sabihin ay ang pag-iwan niya kay Grace. Para sa ikabubuti niya. Pero paano niya ito iiwan kung nagbanta itong papatayin ng sanggol sa sinapupunan nito? Stanley, inangat niya ang kanyang tingin at nakita ang tito niya. Tito Luke, ang niyang wika. First cousin ito ng daddy niya. Luke Ty Amora ay nasa kanyang edad na 40 na. Hindi lamang ata halata dahil alaga nito ang katawan. Mas mukha pa nga siguro siyang matanda ngayon kaysa sa tito niya. He is the youngest tito ng Ty Amora clan and his twin brother na nasa Amerika ngayon. Tito, akala ko nasa Amerika ka. Napauwi ka. Tanong niya rito. Umuwi ako dahil may inaayos lang ako dito sa Pilipinas. Bumili ako ng farm sa probinsya. Alam mo naman na ito ang aking retirement plan. Ayaw ko rin namang mamatay sa Amerika. Ang lungkot ng buhay ko doon. Sambit nito sa kanya. Hiwalay na ang tito niya sa asawa nito. Pero wala itong anak. Mag-asawa ka na tito. Biro niya rito. Walang makapasa sa standard kaya kahit 40 na ay hindi pa rin nag-aasawa. Wika anito, how about your ex-wife? Hindi ko alam. Wala na akong narinig mula sa kanya at mas mabuti iyon. Siya ay isang manloloko. Manloloko ang babaeng iyon. Pati kaibigan ko pala ay pinatulan kapag nasa business trips ako. Kaya mas mabuti at maayos ako na wala siya. Kaya ikaw Stanley, kapag nasa babaeng makakapagkatiwalaan ka na ay wag mo nang pakakawalan pa okay. Wika nito. 5 taon na siguro itong hiwalay sa asawa nito. Bigla siyang nalungkot dahil sa sinabi nito. Tinamaan siya nito ng sobra. Sa totoo lang, nasa mabuti na siyang babae. Mahal na mahal siya at ang pamilya niya pero pinakawalan pa rin niya. Siya na siguro ang pinakatandang Ty Amora. Nakasalubong ko si Lance. Tinanong ko siya tungkol sa iyo. Totoo ba? Wala na kayo ni Savannah. At may bago ka na nabuntis mo. Tanong nito sa kanya. Opo Tito Toto, opo yun. Mahina niyang sambit. Well, kung masaya ka nga sa piling ng iba di piliin mo kung ano ang laman ng puso mo. Pero bakit parang iba ata ang tingin ko? Mukhang malungkot ka. Opo Tito, ako ay isang tanga. Nagkamali ako. Iniwan ko ang aking asawa at pumili ng isang tao na napakalayo sa asawa ko lalo na sa pag-uugali. Kinakarma na ata ako Tito. Karma na nga kung napagtanto mong mas mahal mo ang iniwan mo kaysa sa pinili mo. Siguro ito ang paraan ng Diyos para turuan ka ng leksyon. Sa ganitong paraan nga lang. Sa isang napakasakit na paraan ang realization na ibinigay niya sa'yo. Sambit nito. Luke at Miss Stanley, masaya ako dahil hindi ako nagsisi na iwanan ang babaeng yun. Kasi hindi niya deserve na makasama ako at lalo nang hindi niya deserve ang hawakan ang mga bilyones ko. Natatawang sambit nito, mabuti ka pa Tito. Masaya ka kahit na mag-isa.
Ako itong may kasama pero araw-araw ay problema ang almusal ko. Wika niya. Well Stanley, harapin mo ang iyong pagbagsak. At kung hindi mo na kaya ang sakit, piliin mo kung ano ang tama. Salamat tito, tama na yang pag-inim mo. Nakailang bote ka na. Go home at delikado kapag umuwi kang lasing na lasing. Sambit nito sa kanya, kung siya ang masusunod ay hindi na muna siya uuwi. Gusto na muna talaga niyang palipasin ang sakit na nararamdaman. Pero mapilit ang tito niya kaya kagaya ng utos nito ay umuwi na siya. Kumatok siya sa pinto at nakita ang galit na mukha ni Grace nang mabungaran siya nito sa pinto. Kanina pa kita tinatawagan Stanley. Tapos uuwi kang lasing. Ano ka ba? Parang wala kang asawang inuuwian. Gusto mo bang makunan ako dahil sa pag-aalala sa'yo? Inis na bulyo nito sa kanya. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad at hindi na ito kinausap pa. Stanley, palitan mo yang damit mo. Amoy alak ka at amoy pawis. Ano ba naman Stanley? Muli nitong bulyo sa kanya. Nahiga na siya kaagad sa kama at hindi na pinansin pa ang sinasabi nito. Hilong-hilo na siya sa kalasinggan niya at gusto na niyang matulog kaagad. Hay nako, hindi ka man lang nag-iwan kanina ng pambayad sa kuryente. 2 buwan na pala tayong hindi nakakabayad. Bukas bigyan mo ako ng pang-grocery at pang-vitamins. Mahaba nitong sambit. Kung ano-ano pa ang sinasabi nito ngunit hindi na niya narinig pa dahil nakatulog na siya. Paggising niya ay napakasakit ng kanyang ulo. Martes pa lamang ngayon ngunit mananatili na muna siya sa kondo. Suko na siya sa paghahanap ng investors at ngayon ay pag-iisipan niya ang negosyong itatayo niya. Mag-uumpisa na muna siya sa maliit na negosyo. Tumayo siya at naligo na muna sa CR. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at pumasok na si Grace. Namiss na talaga kita mahal. Wika nito habang papalapit sa kanya. Hinalikan siya ni Grace habang pinipisil ang sandata niya. Nagluto ako mahal alam kong gutom ka. Wika nito. Mabilis siyang nagluto upang makakain na. Binuksan niya ang food storage at nakita ang tinulang manok na niluto ni Grace. Pero hindi niya pinansin iyon. Binuksan niya ang isang compartment ng hanging cabinet at naghanap ng delatang makakain niya. Wala naman siyang ibang nahanap kundi sardines lamang. Mahal, bakit sardines ang kinakain mo? Ayaw mo ba sa luto ko? Nagtatampong sambit nito. Sorry Grace, pero allergic ako sa manok. Nagkaka-rashes ako. Mahina niyang sambit. Aw, sorry mahal. Hindi ko alam. Bakit? Ano ba talaga ang alam nito sa buhay niya? 25% lang ang alam niya sa kanya. Buhay umuwi lamang si Savannah nang sinabi ni Julie na umalis na ang kanyang dating asawa. Gabi na rin nang dumating siya sa cafeteria dahil medyo natagalan pa siya sa kondo ni Cassius. Hanep talaga ang lalaking iyon. May babaeng iiyak pa siguro nang dahil sa kanya. Bakit ang daming umiiyak na babae kapag Thai Amora ang lalaki? Napailing na lamang siya. Hindi na siya dapat magtaka. Isang kulay, isang dugo at isang lahi lamang kasi. Binuksan niya ang kanyang laptop at nakita niya ang isang sticky note sa screen. Tinanggal niya ito at itinapon sa basurahan. Walang dahilan para itago pa ito dahil hindi niya na-appreciate iyon. Kinabukasan ay maaga siyang umalis upang pumunta sa klinik ng OB niyang si Dr. Cheng. Kahit na pribadong klinik iyon ay pila-pila ang mga pasyente ng doktor. Isa siya sa mga kilalang doktor sa bansa at aminado siyang napakamahal talaga ng professional fee nito. Habang pumipila siya ay hindi niya maiwasang tingnan ang karamihan sa mga buntis na nandoon. Marami ring kagaya niya na parang hindi nagdadalang tao dahil maliit pa lang naman ang tiyan. May mga buntis rin na parang kabuwanan na. Paano kaya kapag mangganganak na siya? Masakit kaya? Makakaya ba niya? Ang naririnig kasi niya ay sobrang sakit raw at ang kalahating katawan ay parang nasa hukay na. Ganun ba talaga kung mangganganak?
Pero sa isang banda ay excited siya dahil mabubuo na ulit ang pagkatao niya. Ang dating wasak niyang pagkatao ay makukumpleto na kapag lumabas na ang anak niya. Napangiti siya nang makita ang karamihan na kasama ang mga asawa. Siyempre, babae siya at hindi niya maiwasang hindi mainggit sa kapwa babae. Yun nga lang, walang kwenta ang asawa niya dahil sa isang tukso lamang ng ibang babae ay bumigay na. "Good morning, Mrs. Savannah," bati ng sekretarya ni Doktora. Ngumiti naman siya rito at binati din ito. Kinuha nito ang timbang at BP niya. "Ma'am, wala po si Doktora Cheng ngayon. May iba muna po siyang pinahawak na doktor just for this day lang po." Wika nito sa kanya. Tumango naman siya rito. Kung referred naman ni Doktora Cheng ang doktor ngayon di walang problema. Nagmakitang umalis ang isang babae ay sumenvas na ang sekretarya na pumasok na siya. "Hello, good morning Miss Savannah," bati ng doktor sa kanya. Parang nanigas siya sa kinatatayuan nang makita kung sino ang substitute doctor. "Joey Lawis, doktor ka ba talaga at OB-GYN pa?" Hindi makapaniwalang tanong niya at pigil niya ang pagtawa ng malakas. "Ha? Bakit Miss Savannah hindi ba kapanipaniwala sa mukha ko na isa akong doktor by profession?" Nakakunot na sambit nito. "Akala ko isa kang businessman gaya ng tatay mo. Totoo bang OB-GYN ka? May license ka ba?" Maang niyang tanong. Sa kagwapuhan nito ay hindi siya makapaniwalang OB-GYN ito. Isang anak bilyonaryo naging isang OB-GYN. "Ano, tinatanong mo ba ako, Savannah? Nag-aral sa isa sa prestihiyosong paaralan ng medisina sa US tapos tatanungin mo lang ako kung lisensyado ako?" "Savannah naman, nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba alam kung sino ang top 1 sa batch namin?" Wika nito. "I am sorry Joey, hindi lang kasi talaga ako naniniwala. Marunong ka ba talagang magpaanak? Baka veterinaryo ka lang. Ang kulit mo talaga. Hay nako, sana pala siningil na lang kita sa ginawa mo sa Lambor ko. Sige, humiga ka na nga at pakinggan natin ang heartbeat ni baby mo." Napapailing na wika nito. Talagang doktor pala talaga ang lalaking ito. 2 heartbeats. Pero malalaman natin in 4 months kapag nagpa-ultrasound ka na. Alam na ba ni Mr. Ty Amora ang tungkol sa pagbubuntis mo? Pinuntahan kita kahapon sa cafeteria pero umalis ka raw, sabi ni Julie. Ipinagpatuloy niya as in 2 heartbeats. Lahing Ty Amora ang mga case na ganito. Alam niya pero wala na siyang karapatan sa mga bata, Joey. Alam mo naman na divorce na kami dahil buntis din naman ang babae niya. Sagot niya rito, kamakailan lang. Nabalitaan ko na lagi mong kasama si Cassius Ty Amora. Nakita ko siya noong nakaraan. Kasama niya ang isang batang estudyante sa kolehiyo. Sabi pa nito, siguro, alam mo naman ang mga Ty Amora matinik pagdating dyan. Kaibigan ko siya. Magkatrabaho kami, tanging sambit niya. Good, good. Bakit? Wala. Ang sabi ko good luck sa'yo. Alagaan mo ang mga babies mo, okay? Expect me in your cafeteria. Dadaan ako kapag hindi na ako busy. Sambit nito sa kanya. Teka, Dr. Lawis. Is this a consultation? Mukhang kayo po ata ang magbabayad ng consultation fee sa akin. Ang dami niyo pong sinabi. Wika nito. Ikaw naman. Remember hindi nakita siningil sa damage ng Lambor ko kaya pagbigyan mo ako. Pwede na sigurong 1 year free coffee sa cafeteria mo. What do you think? Wika nito. Natawa siya sa sinabi nito. Sige. Pero yang pagdalaw mo sa akin. Dr. Joey. Hindi kita pinipilit at lalong-lalo na at wag mong isiping in-entertain kita ha. Mabait lang ako sa'yo dahil may atraso ako. Oo na, sige na. Masyado mo naman akong tinorture ngayong araw na ito. First, hindi ka talaga convinced na doktor ako. Humalakhak siya sa sinabi nito. Totoo naman kasi, mas mukha pa itong model ng mga damit. So doc, yung vitamins ko baka makalimutan nyo po ang race eta. Paalala niya rito.
A spoonful 3 times a day and a day. Langia ka Joey ang race 8 ako. Pinunit nito ang isang puting papel at ibinigay sa kanya ang race 8. Marami ka pa pong pasyente sa labas, Doc, no? Sige na, bye. Wika niya sabay talikod kay Joey. Hanggang sa lumabas na siya ay napapangiti pa rin siyang mag-isa. Ngayon lamang talaga niya nalaman na isa palang doktor si Joey. Ang buong akala niya ay isa lamang itong happy-go-lucky na anak ng CEO. Maybe ang pagdodoktor talaga ang ambisyon nito kaysa sa business. Dumaan na muna siya sa pharmacy upang bilhin ang nakalagay sa race 8 na ibinigay nito. Nang makaramdam ng gutom ay dumaan na muna siya sa isang restaurant para kumain. Then muli niyang naisip ang dinadala niya. 2 heartbeats. Ang ibig sabihin ay kambal ang anak ko. Nagbubunyi ang kalooban niya sa oras na iyon. May isang nawala sa buhay niya pero yung darating ay 2 o higit pa. Sobra-sobrang biyaya ang paparating sa buhay niya. Ang mga anak na tanging magbibigay lakas loob sa kanya. Nakaupo siya sa pinakadulo ng restaurant nang may marinig siyang pamilyar na boses. Boses ni Grace at may kasama itong 2 babae. Pamilyar ang 2 babae. Parang waitress ang mga ito sa pinagtatrabahuhang VIP bar dati ng babae. So, you see Grace. Kayo din talaga ang nagkatuluyan, no? Ang sabi ko nga dati sa'yo na bagay kayo ni Mr. Ty Amora. Akalain mo, nakikita lang natin siya dati sa magazines bilang isa sa mga tanyag na negosyanteng bilyonaryo ng bansa, no? Then isang gabi bigla siyang dumating sa bar at hayon swerte mo dahil ikaw ang assign sa table nila kaya beauty mo ang nasal ayan. Wika ng isang babaeng blue ang buhok. Ang swerte mo talaga Grace, no? Pangarap mo lang dati na magkaasawa ng isang mayamang tao. Pero isang bilyonaryo pa ang nasungkit mo. How to be you na lang. Wika ng pinakapayat na babae. Syempre, ako pa no. Nako. Talo kayo sa strategy ko, no? Don't worry, imbitahan ko kayo sa kasal namin. At sisiguraduhin kong engrandeng kasal ang magaganap. Mahal na mahal ako ng magiging asawa ko kaya lahat ng hiling ko ay pinagbibigyan niya. Dala ko kaya ang herdero niya. Dinig niyang pagmamalaki ni Grace. Hanep, no? Dinispatcha ang asawa at pinili ka. Sayong sayo na ang korona. Wika ni Miss Blue Hair. Syempre, sige umorder lang kayo. Ako ang taya. Marami kaya akong pera ngayon. Kayo kailan kayo aahon sa kahirapan? Direktang tanong ni Grace sa mga ito. Napailing siya, kaya siya ay isang tunay na gold digger. Bahagya siyang napapangiti nang pindutin ang end button ng video nang kinuha niya. Kawawang Stanley. Tama nga si Papa J para sa pagputol ng lahat ng kanyang pag-access sa kumpanya at pribadong account ng Ty Amora. At kahit na ang mamanahin ni Stanley ay nanganganib kapag naikasal na ang mga ito. Well, ang babaeng ito ay nararapat na bigyan ng leksyon. Hindi ang katulad nito ang karapat-dapat na magbibigay ng apo sa mag-asawang Ty Amora. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Mga anak, magpapatalo ba tayo? Babalik ba tayo sa mansyon? Kailangan ba nating ipakita sa bruhang ito kung sino ang tunay na tagapagmana? Kung hahayaan niya si Grace ay mauubos ang pinaghirapan ng mga Ty Amora. Ayaw niya na darating ang panahon ay tuluyan ng mawawala at medadamay pati ang kayamanan na pinaghirapan ng biyenan at ng mga anak nito. Ang katulad ni Grace ay hindi ito makukontento hanggang sa hindi mauubos ang kayamanan ni na Stanley. Gutom siya sa kayamanan, ni hindi alintana ang gastos at nagsasayang pa talaga. Katulad ngayon na walang takot kahit na malaki ang gagastusin. Alam nyo may mansyon si Stanley at ang asawa niya. At kapag isisilang ko na ang prinsipe namin ay doon na kami lilipat sa dating mansyon nilang mag-asawa na balita ko nga ay napakalaki at napakagara. Patuloy na pagbibida ni Grace. Wow! Sana all Grace mansyon na ang next level. Sambit ng payatat na kaibigan nito. Oo no. Pero may problema ako.
Mukhang ayaw sa akin ng Thunders na daddy ni Stanley. Ang gusto nito ay ang unang asawa ni Stanley. Pero sa tingin ko ay kaunting drama at kaunting kembot lang ay makukuha ko rin ang loob ni Jake Ty Amora. Mayabang na sambit nito. Well, paano kung hindi? Di magsisisi siya. Wika niya. May kahulugan nitong sambit. Ilibre mo kami ulit, Grace, ha? Yayamanan ka na talaga, Grace. Hindi ka na talaga namin ma-reach. Ibang level ka na talaga. Akalain mo, napaka-moldita mo. Tapos sinuwerte ka sa magiging asawa mo. Wika ulit ni Blue Hair. Move on na nga kayo. Hoy, ambate ko kaya. Nakalabing sambit ni Grace. So, hayon nasagot na ang katanungan niya. Napakabait pala nito sa mga customers lamang ng bar. Pero sa mga kasamahan ay hindi. No wonder kayang-kaya siya nitong tarayan at pagmalditahan. Dinig niya mismo sa bibig ng mga kasamahan nito na moldita ito. Stanley, nahulog ka sa isang patibong na habang buhay mong pagsisisihan. Dahil sa babaeng ito ay marami ang mawawala sa'yo at manganganib na rin pati ang pamilya mo. Ambisyosa lang talaga ako. Kaya kayong dalawa kapag may mayaman kayong nakaharap, idaan nyo sa lamang. Alam nyo na baka wala sa asawa niya ang nakikita niya na mayroon sa inyo. Advice nito sa mga kaibigan. Dahil na rin sa babaeng ito ay maraming mabibiktimang tao lalo na ang mga lalaking may asawa na katulad ni Stanley na isang dakilang tanga na kaagad na nagpatangay sa drama ng babaeng ito. Kinumbinsi niya ang kanyang mga kaibigan sa bar na mangakit ng mayaman. Paano kung may asawa na ang biktima ng mga ito? May pamilya na naman ang mawawasak, diba? May babae na naman ang iiyak at masasaktan. May relasyon na naman ang magwawakas ng dahil sa pagtataksil. Hinilat niya ang kanyang magkabilang sentido. Si Grace at ang mga kaibigan niya ang nagplano nito. Hindi naman sinasadya dahil sinasadya niya. It didn't happen intentionally. Dahil sinasadya niya ito. Hindi iyon isang pagkakamali. Hindi siguro aware si Grace nung una na may asawa na si Stanley. Pero dati pa ay kilala na ng mga ito si Stanley bilang isa sa mga bilyonaryo na kanilang pinapantasya. Kung alam lang ni Stanley ay di sana ito maloloko. Tumunog ang cellphone niya. It's Zarina calling. Bes. Sorry to tell you that nakahold ang mission ninyo ni Cassius. Your target is missing kaya antay na lang muna, Bes. Siguro pagkatapos mo na lang manganak. Wika ni Zarina sa kanya. Sige, Bes. Much better. Alam mo bang twins ang magiging pamangkin mo? Sambit niya rito. Talaga. Wow. Another set of twins na naman. Mag-ingat ka. By the way. Yung itim na kotse na nakita natin sa tapat ng kondo ni Kuya. Nakapangalan iyon sa isa sa mga regular customers ng bar. Wika nito sa kanya. So, ang nakasunod kay Stanley ay may koneksyon kay Grace. Oo, Bes. Mayroon nga. Teka, lilipad pala kami bukas ni Tiger patungo sa Spain. Tinawagan ko na rin si Cassius about your extended mission. Dagdag nito. Okay, Bes, salamat. Mag-ingat din kayo. Sila ang mag-iingat sa amin, no? Ingatan mo na muna ang mga pamangkin ko. Keep them healthy. Wika nito bago ibinaba ang tawag. Nang linungin niya ang grupo ni Grace ay maganang kumakain ang tatlo na parang ngayon lamang nakatikim ng putahing in-order. Ma'am, 7,000 pesos po. Dinig niyang wika ng waiter nang humingi si Grace bill. Ay 7,000 lang pala. Akala ko 20,000. Mayabang na saad ng babae. Napailing siya. Stanley Ty Amora, mamumulubi ka talaga sa babae mo. Ang pinili mo ay ang mismong sisira sa'yo. Kung naghihirap ka man ngayon dahil iyon sa katangahan mo, Ty Amora. Stanley POV. Buong araw siyang abala upang ayusin ang tindahang nirente niya para makapagsimula ng negosyo. 2 tindahan iyon. Ang isa ay isang grilling house at ang isa naman ay boutique. Halos naubos niya ang kanyang savings sa pag-aayos ng 2 tindahan at sa pambili ng mga gamit.
Ang ibebenta niya sa butik ay hiniram na muna niya mula sa kapatid na si Lance. Mamaya ay kakausapin niya si Grace at sasabihin rito ang tungkol sa negosyo niya dahil gusto niya ito ang mamahala sa grilling station. Sa loob ng isang mall ang dalawang tindahan niya. Sikat ang mall na iyon kaya tinodo na niya ang investment niya. May natira pa naman siyang savings para sa gastusin nila ni Grace. Gabi na nang umuwi siya sa bahay at napakunot ang noo niya nang makita ang iba't ibang shopping bags ng mga branded na damit at sapatos. Kanina, humingi si Grace ng 20,000 para pambayad ng kuryente at pambili raw ng vitamins nito. Lumabas ang babae na may malapad na ngiti sa bibig. "Hi mahal, ginabi ka na ata, kumain ka na ba? I am sure sa oras na ito ay kumain ka na diba?" "Hindi ako nakapagluto mahal, kagagaling lang din namin ng mga kaibigan ko sa mall. Tingnan mo oh. Bumili ako ng mga bagong damit, maternity dress at mga sapatos. Binilhan rin kita mahal." Heto oh." Nakangiting wika nito sabay abot sa kanya ng 2 shopping bags. "Hindi pa ako kumakain Grace. Ano ka ba, bakit hindi ka man lang naghahanda ng makakain ko? At saka ano itong mga ito? Gastos na naman ito. Kabibili mo lang last time ng mga damit at sapatos. Nako naman Grace, magtipid ka naman." Wika niya rito. Nakakainis isipin na pagod pa siya buong araw sa pag-aasikaso ng negosyong itatayo ay wala pa siyang madadat ng pagkain pagdating sa bahay. At dumagdag pa ang mga shopping bags sa harapan niya na binili ni Grace. "Mahal naman, hayaan mo na ako. Ito yung kasiyahan ko. Nakaka-boring sa bahay kaya nag-shopping na lang ako. Teka, hindi ko pala nabayaran ang kuryente natin, nakalimutan ko. Naubos na pala ang pambayad sa kuryente mahal kaya magbigay ka na lang ulit bukas." Mahabang salayasay ng babae sabay kuha ng mga shopping bags na nakalatag lamang sa sofa nila. "Ano, hindi mo pa nabayaran? Dapat inuna mo muna ang kuryente kaysa dyan sa mga luho mo. Matuto ka namang magtipid Grace. Hindi lahat ng oras ay may pera akong natatanggap kaya simula ngayon ay magtipid ka na." Wika niya rito. "Mahal, bakit? Naghihirap ka na ba?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. "Maghihirap talaga tayo kapag palagi kang naglulustay ng pera." Inis niyang wika. "Sorry na mahal, hindi na mauulit. Babawi ako sa'yo mahal, huwag ka lang magalit sa akin please." Wika nito na biglang binitawan ang mga shopping bags at niyakap siya mula sa likuran. "Gusto kong asikasuhin mo ang ating negosyo. May grilling station tayo sa mall at since ikaw ang expert dyan, kailangan kong ikaw ang mamahala. Sa panahon ngayon kailangan natin ng extra income. Hindi yung puro gastos ang inaatupag natin. Para hindi ka boring sa bahay. Tulungan mo akong magnegosyo." Tila nawala ng pasensya niyang sambit rito. "Yes mahal, tutulungan kita. Gagalingan ko. Promise hindi na ako magwawaldas ng pera. Alam ko na, siguro nag-time deposit ka para sa baby natin no? Yung mga billions mo, nilagay mo sa bank para sa future ng anak natin. Nako mahal. Napaka-responsable mo talagang ama." Wika nito na tila tuwang-tuwa sa kung anong inisip. Kung alam mo lang, tangi niyang sambit. Hanggang maaari ay hindi niya muna sasabihin sa babae ang tunay na kalagayan niya. Kapag nagkataon ay mai-stress na naman ito at baka makaapekto pa sa batang dinadala nito. Pumunta siya sa kitchen at nagtimpla ng sariling coffee. Magkakape na lang muna siya sa gabing ito. Tutal hindi naman siya dinadalaw ng antok. Magkakape na lamang siya para may laman ang tiyan niya. Nang makita niya ang babae sa sala nila ay panay ang pagbukas nito sa mga shopping bags na binili kanina. Kulang na lamang ay susuotin na nito agad ang lahat ng binili. Ganito ba talaga ang mga taong ngayon lamang nakahawak ng pera?
Ang mga bilyonaryo ay nagtatago ng kanilang mga sentimos at iwasang masayang ito kasi bawat sentimo ay mahalaga para sa kanila. Ibig sabihin ay 15,000 na naman ang ay lalabas niya bukas para sa kuryente. Sana naman ay totoo na ang sinabi ni Grace na tutulungan na siya nitong magtipid. Kailangan na niyang matulog ng maaga dahil bukas ay panibagong banat na naman ang gagawin niya. Paghahandaan na naman niya ang mga dumating na stock sa boutique at ang mga in-order niyang mesa at upuan para sa grill house niya. Sana, kahit na paano ay papatok ang naisip niyang negosyo dahil kung sakaling hindi ay talagang bagsak na siya sa lupa. Mabuti na nga lang ay pinautang siya ng kapatid niyang si Lance ng mga damit at iba pang pwede niyang ibenta. Sikat na designer ang kapatid niya at mabenta talaga ang mga designs nito. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa abroad. Nahihiya naman siyang umutang ng pera sa mga ito. Kahit na paano ay may pride pa rin siya dahil panganay siya. Pero ang inoobserbahan niya ay hindi rin nag-o-offer ang mga ito na tulong financial sa kanya kahit na alam naman ng mga ito na nakahold ang mga shares niya sa bangko. Bilyones ang shares na nakapangalan sa kanya sa bangko kaya hindi siya nawawala ng pag-asa kahit na naghihirap man siya ngayon. Umaasa pa rin siya na lalambot ang puso ng kanyang ama. Siya ang pinakamayaman sa kanyang magkakapatid. Sa kanila siya ang pinakamasipag kaya ang laki ng shares niya sa company nila. Kaya lang may agreement sila sa pagitan ng ama niya na habang nabubuhay pa ito ay ito pa rin ang pipirma at magbibigay access sa lahat ng makukuha nilang shares. Savannah POV: Hey Doc, anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Joey nang makita itong nakaupo sa loob ng cafeteria niya at nagbubuklat ng isang magazine. Naghihintay ako ng libreng kape ko. Ang tagal naman kanina pa ako naghihintay dito. Wika nito sa kanya sabay tanggal ng shades sa mata nito. Ganun ba sandali lang? Teka, wala ka bang pasyenteng mangganganak ngayon? Wala naman. Bumalik na si Doc Cheng. Tinulungan ko lang naman siya. Pero kung gusto mo, pwede akong maging personal OB mo. Libre lang. Coffee lang ang katapat ko. Wika nito. Tumahimik ka nga. Wala akong tiwala sa'yo, no. Hanggang ngayon nga hindi pa rin ako makapaniwalang doktor ka. Natatawang wika niya. Hindi naman lahat ng gwapo at macho ay nag-aartista. Ang iba nagdodoktor. Mayabang na sambit nito. Puro kayabang lawis. Teka, milagro atang hindi mo kasama si Cassius ngayon. Wika nito. Bakit mo naman siya hinahanap? May gusto ka ba sa kanya? Biro niya sa binata. I am just making sure na walang Amora na umaaligid sa'yo. Ikaw naman. Nag-lay low lang ako ng kaunti, nakalimutan mo na kaagad ako. Mahinang sambit ng binata. Nakaupo na rin siya ngayon sa harapan nito at natatawa sa itsura nitong parang artista nga talaga kung pumorma. Hoy, kung may balak ka na pumorma sa akin, Joey, nako sinasabi ko na sa'yo. 0 ka sa umpisa pa lang. 3 taon kang mas bata sa akin. Wika niya rito. Although hindi naman talaga halata na may agwat ang edad nila ay inunahan na niya ito. Hindi pa nga nakapag first move busted na kaagad. Hayaan mo. Nandito lang ako para kulitin ka at singilin ko lang ang kasalanan mo sakin. Buwelta nito sa sinabi niya. Bahala ka na nga sa buhay mo. Teka lang ha. Mag-aalmusal na muna ako sa loob. Ipapadala ko na lang ang coffee mo para makaalis ka na. Tumayo siya at tinalikuran na ang binata, ngunit nakasunod pala ito sa likuran niya hanggang sa nakapasok na rin ito sa loob ng office niya. Bakit ka sumunod? I told you. Ipapadala ko na lang ang coffee mo, diba? Gutom na rin kasi ako at makikialmusal sana. Natawa siyang bigla sa itsura nitong tila nagmamakaawa sa kanya. Hay nako. Sige, nasabayan mo na nga ako. Wika niya dahil napakakulit naman pala talaga nitong doktor na ito. Tell me, bakit gusto mong maging doktor at OB-GYN pa? Bigla siyang naging curious kung bakit nito pinili ang profession na iyon. Well, bata pa lang ako.
Childhood ambition ko na iyon. Galit nga si Dad noong una sa akin dahil ang akala niya ay business management ang kinukuha ko sa US. Pero medicine pala. Busy siyang masyado. Hindi nga niya tinitignan ang grades ko. Bumunton hininga muna ito bago itinuloy ang sasabihin. My mom died the day I was born. Tila bigla siyang naawa sa binata. Sa likod pala ng masayahin at palabiro nitong Ora ay may tinatago pala itong masakit na alaala. I see, kaya mo kinuha yung course na yun. Wika niya. Bata pa lang ay pangarap ko na talaga since nalaman ko ang dahilan ng pagkawala ni Mommy. Pero ngayon kinukuha ko na ang kumpanya ni Dad. Wika nito. Nagsimula na silang kumain ni Joey nang biglang may kumatok sa pinto. Si Julie na may dalang isang tasa ng kape para kay Joey. Ma'am Savannah, nasa labas po si Mr. Ty Amora. Gusto ka raw po niyang kausapin. Wika nito sa kanya. Paalisin mo na. Nag-aalmusal pa kami. Malamig niyang sambit nang marinig na nasa labas na naman si Stanley. Iniiwasan mo siya ha? Tanong ni Joey. Oo kasi wala nang rason para kausapin ko pa siya. Julie, please lock the door when you leave. Utos niya sa babae. Pagkatapos nilang kumain ay niligpit na niya ang pinagkainan niya habang si Joey naman ay itinuloy ang paghigop ng kape sa lamesa. Hinugasan niya ang pinagkainan nila at nagsipilyo na rin. Sana naman ay umalis na ang lalaking iyon. Nagsisimula na naman ito sa pangungulit sa kanya. Bigla pala niyang naalala si Grace. Ang feeling Ty Amora nakabit nito. Kapag lalabas na ang anak ng babae ay alam niyang tuluyan na nitong makokontrol si Stanley. Ngayon nga ito ang palaging nasusunod dahil may alas itong hawak kay Stanley. Savannah, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka sa loob. Sunod-sunod na katok ang narinig niya sa labas ng pintuan. Hayaan mo na ang taong iyan. Nababaliw na ata. Wika niya kay Joey at sumesenyas sa kanya kung pagbubuksan ba niya. Lumapit siya kay Joey. Gising na naman ang pagkainis niya kay Stanley. Tahimik na nga siya pero patuloy na naman siya nitong dinidistorbo. Ano ba talaga ang gusto nitong sabihin? Sigurado siya na tungkol iyon sa pagbubuntis niya. Then what? Sasabihin ba nitong pananagutan nito ang bata? Natatawa siya sa kung anumang sasabihin nito sa kanya. Bigla namang bumukas ang pinto at walang pakundangan ay hinayla niya si Doc Lawis. Hinawakan ang magkabilang pisngi nito at hinalikan niya ito sa bibig. Bahala na kung ano ang isipin nito sa kanya. Dapat ay kapuotan niya ito at huwag na siyang lalapitan. Savannah, tila nanonuyo ang lalamunan ni Stanley dahil parang hirap nitong sambitin ang kanyang pangalan. Umakto siyang parang nagulat siya sa pagpasok nito sa opisina. Nang makita niya si Joey ay tulala lamang ito at tila naputulan ng dila dahil sa ginawa niya. Oh Mr. Stanley Ty Amora, nandito ka pala. Kung almusal ang hanap mo. Wala na, ubos na. Tira-tira na lang ang mayroon. Gusto mo? Sarkastikong wika niya sa lalaki. Savannah, pwede ba kitang makausap? Kahit saglit lang. Sweetheart. Papayag ka bang mag-usap kami o hindi? Bailang niya kay Joey na nakaawang pa ang bibig at ang isang daliri ay hawak-hawak ang pang-ibabang bibig nito. Kinurot niya ang likod nito nang hindi ito makapagsalita agad. Of course not, sweetheart. Sorry Mr. Ty Amora, may importante kaming lakad ni Savannah ngayon. Hinayla ni Joey ang kamay niya at sumunod lamang siya kung saan siya nito dinala. Nang sumakay na sila sa kotse nito na nasa parking ay pareho silang humalakhak. Kawawang lalaki, dapat nakita mo ang kanyang mukha. Sweetheart, wika ni Joey habang binubuhay nito ang makina ng kotse nito. Deserved niya ito. Hindi lang naman palagi na siya na lamang ang magpapakita na kaya niya akong palitan, diba? Sorry nga pala, pag-hinge niya ng paumanhin sa binata. It's okay Savannah, gamitin mo ako, ayos lang. Direkta nitong sambit. Hindi Joey, ngayon lang yun para tumigil na siya. Ayaw ko nang makita kahit na anino niya. Lagi niyang pinapaalala sa akin ang mga heartbreak na dulot niya sa akin.
Wika niya. Stanley POV. Ilang minuto na siyang tulala sa loob ng kanyang kotse. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman sa oras na ito. Selos, pighati, awa sa sarili. Hindi niya alam, basta ang alam niya ay kusang umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata nang makita kanina ang dating asawa na may kahalikang iba. Hinampas niya ng makailang ulit ang manobela ng kanyang sasakyan. Ito na ba ang karma niya? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng sakit na ginawa niya? Ganito rin ba dati ang nararamdaman ni Savannah o mas matindi pa? Parang pinapatay siya. Parang dinudurog ang puso niya nang makitang may ibang kahalikan si Savannah. Iniisip niya ang araw ng kanilang kasal. Ang kanilang unang mag-asawang halikan sa harap ng altar. Dumiretso na siya sa mall at pinangasiwaan ang huling pagsasaayos ng kanyang grill house at butik. Bukas ay first day nila pero parang wala siya sa mood. Parang magkakasakit siya sa oras na iyon. Hanggang sa umuwi siya ay parang wala siya sa sarili dahil kapag pip-aikit siya ay sina Savannah at Joey ang nakikita niya. Mahal, maaga ka atang umuwi. Kumain ka na. Nagluto ako ng beefsteak. Masayang sambit nito sa kanya. Masarap ito. Dagdag pa nito. Marami pa itong sinasabi ngunit hindi niya iyon naiintindihan dahil wala naman ang isip niya sa babaeng kaharap niya ngayon. Stanley, nakikinig ka ba sa akin? Kanina pa ako nagsasalita pero parang nagsasalita ako sa hangin, bulyo nito kanya. Nagpatuloy lamang siya sa pagsubo ng kanin at laman. Hindi nga niya nalasahan kung masarap ba ang luto ni Grace o hindi. Hay nako, makatulog na nga lang. Walang saysay ang lahat ng sinasabi ko. Hindi ka naman nakikinig at nagsasalita. Inis na hiyaw nito at bigla na lamang umalis sa dining na area. Tuluyan na pala siyang pinalitan ni Savannah sa puso nito. Pero yun naman talaga ang gusto niya, diba? Sinabi pa nga niya dati sa asawa na sana ay makakatagpo ito ng lalaking magmamahal rito ng lubos. So it happened, may isang Joey na bilyonaryo rin ang dumating sa buhay nito at kayang ibigay ang lahat kay Savannah. At ang pinakamasakit pa ay sa tuwing iisipin niyang na ang tatayong ama ng magyiging anak nila ni Savannah. Parang ayaw iyon tanggapin ng sistema niya. Tatayo na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag sa kanya ng kanyang ama. Ang paghingi ng tawad sa kanya ay hindi kailanman isang opsyon para sa kanya. Sa ginawa nito sa kanya ay kailangan niyang ipakita na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa. Hello Daddy. So, you're still with that woman until now, Stanley? Sige lang, tingnan lang natin kung hanggang saan yang tibay mo. Tinawagan ko kanina si Savannah at kinumusta ko siya. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Twins ang magiging apo ko. Tandaan mo ito, Stanley. Kapag hindi ka pa natauhan dyan sa pagiging tanga mo, mas pahihirapan pa kita. Huwag na huwag mo akong susubukan, Stanley. Hanggang sa hindi ka bumabalik sa asawa mo. Wala kang mahihita kahit na piso sa akin. Sambit nito sa kanya. Hindi na siya nakasagot pa dahil ibinaba na nito ang tawag. Nanginginig ang mga kalamnan niya. Kambal. My goodness. Kambal ang magiging anak nila ni Savannah. Natutuwa at naiiyak siya sa sandaling iyon. Lingid sa kaalaman niya ay nakikinig lamang si Grace sa sinabi ng ama niya kanina. Naka-loudspeaker kasi ang cellphone niya. Lihim itong naiinis sa ama niya at dahil hindi talaga ito boto rito. Grace POV. Mabilis na tumakbo si Grace patungo sa loob ng bathroom at doon ito umiyak. Binuksan nito ang shower upang hindi maririnig ni Stanley ang pighati nito. Hawak-hawak nito ang nakaumbok na tiyan. Napakamata, pobre mo, talagang matanda ka. Kahit na kailan ay hindi ka boto sa akin. Samantalang ako na ang mahal ng anak mo kaysa sa Savannah na iyon. Hiyaw niya sa loob ng CR. So, buntis rin si Savannah. Akala ba niya ay baog ang babaeng iyon? Bakit bigla na lamang nabuntis? Anak, huwag kang mag-alala. Tayo ang pinili ng daddy mo at tayo ang tunay na Tay Amora dahil magpapakasal kami kapag dumating na ang papeles nila.
Tayo lamang ang dapat na bumalik at tumira sa mansyon na itinayo ni na Stanley at Savannah. Ako ang bagay na maging reyna ng mansyon na iyon at hindi ang babaeng yun at ang mga anak nito. Nang mailabas na niya ang lahat ng hinanakit niya ay lumabas na siya ulit sa bathroom at nagpanggap na natutulog na. Hindi niya kayang mawala ang lahat sa kanya. Ayaw niyang bumalik sa squatter area dahil isinumpa na niyang hindi na siya tatapak pang muli sa lugar na iyon. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang magluto ng almusal. Ito ang unang araw nila sa mall. Kahit na magsusupervise na lamang siya sa grill house ay kailangan niya pa ring pumasok ng maaga kasama si Stanley. Mahal, mag-almusal na tayo. Niaya niya nang makitang nakabihis na ito. Umupo ito sa harapan niya at nagsandok ng fried rice. Bacon at eggs na luto niya. Mahal, galit ka ba sa akin? May ginawa ba akong mali? Sabihin mo lang para maayos ko. Wika niya rito. Nag-aalala siya sa asawa dahil tila nanlalamig na ito sa kanya. Ngunit tumango lamang si Stanley sa kanya at pagkatapos kumain ay tumayo na ito at nagsipilyo. Hurry up, we need to be early today. Wika nito na nauna nang lumabas sa kondo. Bakit nga ba iba na ang turing ni Stanley sa kanya? May plano na ba itong iwan siya at bumalik sa dati nitong asawa? Nang dumating sila sa mall ay sandaling nag-instruct si Stanley sa kanya kung paano dapat na manage ang grill house. Tuwang-tuwa naman siya dahil umaga pa lamang ay marami na silang customers. Pakiramdam niya ay sisikat talaga ang grill house nila. Tinawagan na rin niya ang mga kaibigan niya upang ibalita sa mga ito ang tungkol sa bago at patok nilang negosyo ni Stanley ngayon. Pinapunta niya ang mga ito sa mall dahil panggabi pa naman ang trabaho ng mga ito. Si Lorelie at si Mafia na dati niyang kaibigan sa bar. Tuwang-tuwa naman ito nang ilibre niya ang dalawa ng mga masasarap na menu nila. Wow Grace, negosyante ka na talaga ngayon. Wika ni Mafia na blue ang buhok. Alam mo pampalipas oras lang ito. Panay reklamo ko kasi kay Stanley na boring sa bahay kaya nag-rent siya rito at heto ako ngayon. Alam nyo ba umaga pa lang halos 30,000 na ang nasa kaha. Pagmamayabang nito sa mga kaibigan. Talaga, ay siya nga pala Grace. Pwede bang makahiram ng 3,000? Pambigas lang namin. Wika naman ni Lorelie na payetot sa kanilang tatlo. Ha, sige teka lang. Lumapit siya sa ka-era at kumuha ng 3,000 sa kaha nito. Ma'am, ililista ko po. Magagalit po si Sir Stanley sa akin. Bilin niya kasi na walang ibang mangingialam sa kaha. Natatakot na wika nito. Ha? Wag nagawan mo ng paraan para hindi na makasama sa inventory. Alam mo rin ba ang bilin ni Sir mo? Nasasabihin ko raw sa kanya kung sino ang matigas ang ulo. Banta niya rin rito. Wala itong ginawa kundi ang sumunod sa kanya. Oh eto girl, sa'yo na yan. Huwag mo nang bayaran. Maliit na bagay lang naman iyan. Pagmamayabang niya sa kaibigan. Samantala, Savannah POV. Nang lumabas siya sa kanyang kwarto ay agad na lumapit si Julie sa kaniya at may daladala itong isang basket na puno ng iba't ibang klase ng mga prutas. Ma'am, may nagpapabigay po. Wika nito habang iniaabot sa kanya ang basket ng mga prutas. Sino ang nagbigay? Nako, lalaki raw po. Iniwan lang din sa crew. Sagot nito, siguro si Joey. Wika niya at dinala na ang basket sa loob ng kwarto niya. Tamang-tama at mag-aalmusal pa lamang siya. Maraming prutas lamang ang kakainin niya sa umagang ito. Pasurpresa pa talaga itong si Joey Lawis. Napapangiti na lamang siya sa lalaking iyon. Tila nababagot siya sa araw na ito at napag-isipan niyang mamasyal na muna sa mall para bumili ng kahit tilang pares lamang ng damit. Medyo lumalaki na kasi siya at nagsisimula ng maging obvious ang tiyan niya kaya bibili siya ng damit upang hindi mapaghahalata ang buntis siya. Running to 8 weeks na ang kanyang tiyan at may mga pagbabago na rin siyang nararamdaman sa katawan niya physically. Ang dibdib niya ay parang mas lumalaki ata at mas bumibigat siya ngayon. Pero hindi naman sobra-sobra. Actually,
Her body is still curvy at nasa shape pa rin kahit na magdadalawang buwan ng buntis. Ngayon lamang siya ulit nakapaglibot sa malaking mall na sikat sa kanilang syudad. Marami na rin palang bago. May mga shops na hindi na niya makita. Siguro isinara na, while on the other hand ay may mga bagong shops at food shop naman ang bumukas. Pumasok siya sa isang tindahan ng damit. Gusto niyang palaging mabili ang kanyang mga damit sa isang butik dahil walang masyadong katulad. "Hello, ma'am, how about mga accessories po?" tanong sa kanya ng tindera. Tila na-attract siya sa mga iba't ibang kwintas at bracelet na binibenta doon kaya she asked the sales lady to let her fit those accessories. May mga mura pero yung mga pinipili niya ngayon ay pricey but elegant. Parang nakita na niya ang mga disenyong ito. She just forgot where. "Wow ma'am, bagay na bagay po sa inyo ang bracelet na yan," wika ng sales lady when she fit on a vintage type bracelet na may iba't ibang cute na mga silver designs. Gusto niya designs. Bagay sa katauhan niya. May malit na hugis puso, buwan, baril, stars at iba pang cute na mga designs. Napaka-cute talaga. "Magkano nga pala ito?" tanong niya rito. Ang bracelet na iyan ay nagkakahalaga po ng 11,000 pesos. Sagot nito. Napatango siya. "Well, pricey but worth the price naman," wika niya rito. "Well, the bracelet is like a symbolic icon of her." Bagay nga sa kanya ngunit hindi naman niya kayang bilhin yan dahil wala naman siyang pera. "Nako, miss, sayang lang ang effort mo at oras mo sa babaeng iyan, wala naman niyang pera." Pareho silang lumingon nang marinig ang boses na iyon. Si Grace na naka-crossed arms pa at naglalakad palapit sa kanilang kinaroroonan. "Ma'am Grace, good morning po," wika nito na biglang nataranta nang makita ang impaktang babae. Mas lumapit pa ito sa kanya at some andal sa estanteng sinasandalan rin niya habang namimili ng iba't ibang mga kwintas at necklace na nakapatong sa ibabaw ng istante. "Good morning to dear. Mabuti naman at marunong kang bumati sa may-ari ng butik." Taas noon nitong wika habang nakatitig sa kanya. "So, nagpa tayo ng butik si Stanley. Kaya naman pala pamilyar ang mga accessories at mga damit ng butik dahil it's from Lance Clothing Lines na ito mismo ang nagdisenyo." Sinubukan niyang pekalmeyan ang sarili. Ang pinakamagandang gawin ay umalis. Bibilhin pa sana niya ang bracelet na iyon pero dahil kay Grace ay huwag na lang. Paninindigan niya kung ano ang sinabi nito. Na wala siyang pera. "Oo nga no. Wala naman pala akong budget pambili no. So, miss, salamat talaga sa time and effort mo ha," wika niya sa sales lady na ningitian rin siya. "Hay nako, salamat naman at aalis ka na. Kinalat lang ang mga accessories. Savannah, dun ka na lang sa kabila. Bagay sa'yo ang mga ukay-ukay," wika nito sa kanya. Tiningnan niya ito mula paa patungo sa mukha nito. "Ukay-ukay? Ha? Nagpapatawa ka ba? Ikaw nga dyan ang mukhang ukay-ukay dahil mukhang mumurahin kang babae na pakalat-kalat sa tabi. Ukay-ukay rin talaga yang ugali mo no." Humalakhak ito ng malakas habang tinitingnan ang kanyang suot. "Ako mukhang ukay-ukay. Tingnan mo ang suot ko. Branded simula ulo hanggang paa." Pumustura pa ito na parang supermodel sa kanyang harapan. "Trying hard ka talaga no. Kahit na lumakmak ka pa ng ginto, sumisingaw pa rin yang ugali mo. Pangkalye ka lang talaga, Grace. Anyway, aalis na ako. Sayang lang ang oras ko sa isang walang kwentang tulad mo." Tinalikuran niya ang babae ngunit nang makarating siya sa pinto ng butik ay biglang tumunog ang pinto at lumapit ang mga guards sa kinaroroonan niya. Nang lingunin niya si Grace ay napakalapad ng ngiti nito sa bibig nang makitang lumapit sa kanya ang mga guards ng butik. "Ma'am, pakhek po ng bag ninyo," wika ng isang guard. Binuksan naman niya ang zipper ng kanyang shoulder bag at nabigla siya nang ipinakita sa kanya ng guard ang isang kwintas na may tagpa. "Nako ma'am, bakit po may necklace sa bag nyo? Hey, anong ibig sabihin nito ha? Pinagbibintangan mo ba ako na nagnakaw?"
Bakit ko naman gagawin yun, Aber? May naglagay lang dyan. Sagot niya sa mga ito. Ha, tingnan mo na. Kinalat mo lang ang mga accessories tapos nagnakaw ka pa. Nasa loob ng bag mo, Savannah. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Walang ibang tao sa loob ng shop. Ikaw lang at ang tindera kanina, no? Nakapamewang na wika ng babae. Anong kaguluhan ito? Nakita niya sina Lance at Stanley na papalapit at papasok sa butik. Mahal, tingnan nyo. Nakita ng mga guards sa loob ng bag niya. Todo tanggi pa siya na kinuha niya. Biglang umamo ang mukha ni Grace nang lumapit kay Stanley. Lumapit naman si Lance sa kanya at nagbeso-beso sila. Grace, sigurado ka bang ginawa talaga ito ni Savannah? Tanong ni Lance sa babae. Nakakunot lamang ang mukha niya habang nakatingin sa mukha ng babaeng parang baliw. Alam naman niyang hindi maniniwala ito. Ewan lamang niya sa dati niyang asawa na gunayuma ata ng babaeng ito at naging bulag na. Mahal, kawawa naman siya, mukhang wala na atang pera at nagnanakaw na lang. Wika nito sa kanya. Do you really want to sleep in jail after this, Grace? Dahil kung hindi totoo ang sinasabi mo, kakakusahan kita ng moral damage. Matigas niyang wika. Now ikaw lalaki, ano ang masasabi mo? Bailang niya kay Stanley na obvious ang paghihirap sa mukha. Grace, kahit nakita pa ang necklace sa bag ni Savannah, hindi ako kumbinsido na magagawa niya iyon. Magkasama na kami simula college days. Kilalang kilala ko siya. May CCTV footage kaming ire-review pero para sa akin. Sapat na ang pagkakakilala ko sa kanya. Hindi niya ito magagawa at hinding-hindi niya gagawin iyon. At saka, itong pinagbibintangan mo ay isang her-edera sa Mindanao. Hindi niya ipapahiya ang sarili niya with that velour only. Wika ni Stanley kay Grace. Yes, tama si kuya. At saka, maniniwala pa ako kay Savannah kaysa sayo na nambibintang lang sa kanya. Wika rin ni Lance. Stanley, kinakampihan mo ang dati mong asawa kaysa sa akin. Tila naiiyak ng wika ni Grace sa sandaling iyon. Hindi ito kinausap pa ni Stanley kaya humahagulgol na tumakbo palabas ng butik si Grace. Ma'am, I am sorry po talaga. Nakita ko po siyang naglagay ng necklace na iyon sa bag ni ma'am kanina. Hindi ko lang po sinabi dahil baka pag-initan po ako ni Ma'am Grace. Nako kuya, you married a psycho. Wika ni Lance sa kapatid. Savannah, I am really sorry sa ginawa niya sayo. Ako na ang humihingi ng paumanhin sayo. Malumanay na wika ni Stanley sa kanya. Nakalimutan na ata niya ang huling araw na nag-usap sila ng mahinahon. Please pagsabihan mo ang kabit mo, Stanley. Next time she'll do it to me. Sesepakan ko na ang mukha ng babaeng yon. Wika niya. Hindi naman siya nababahala dahil alam naman niyang may CCTV sa loob to prove her innocence. I am so sorry ulit, Savannah. Paulit na saad ni Stanley. Nakita niya ang mga mata nito na nakatingin sa maliit lamang naman na umbok ng tiyan niya pero dahil medyo fitted ang damit niya ay naging obvious ang pagdadalag tao niya. Paano ka naging bulag, Stanley? Hindi mo ba talaga nakikita na dadalhin ng babaeng iyon ang pangalan mo sa lupa? Babagsak ka, Stanley, dahil sa kanya and hindi ko nga maintindihan kung bakit hinayaan mo na lang siyang kontrolin ka. Nasaan na ang dugong Tay Amora na dumadaloy dyan sa'yo kung nagpapakatanga ka lang sa isang babae? Kailan ka Magi gising, Stanley? Mahaba niyang salaysay sa lalaki. Nakita niyang natigilan ito dahil sa sinabi niya at hindi na ito nakasagot pa sa kanya ngunit kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito. Ang mga salitang iyon ba ay tumama sa katotohanan? Ang sabi niya ay ayaw na niya itong makaharap pa which is tama naman dahil gusto na niyang makapag-move on. Pero naging parte na ng buhay niya ang pamilya Tay Amora at ayaw niyang mabahiran ito ng mistress ni Stanley. Ilang beses na siya nitong gustong ipahamak. Ano pa ba ang kaya nitong gawin? Stanley POV. Anong ginawa mo, Grace? Nilagay mo na lang ulit sa kahihiyan ang sarili mo.
Ano ba ang problema mo? Bakit hindi mo siya bigyan ng kapayapaan? Galit niyang bulyo kay Grace nang dumating na siya sa kondo. Umiiyak ang babae nang madatna niya sa loob. Pero sa halip na kawan ito ay sinigawan niya agad si Grace. Hindi na niya mapigilan ang galit niya. Galit ako sa kanya, Stanley. Galit na galit ako sa kanya. Ikaw pa ang galit. Ikaw ang kerida. Ikaw pa ang galit sa kanya. Oh come on Grace, napakaisip bata mo talaga. Hiyaw niya rito. Mahal mo pa ba siya? Isang tanong isang sagot, Stanley. Natahimik siya at napaupo sa tabi nito at sinasabunot ang sariling buhok ng dahil sa inis. Stanley, mahal mo pa ba siya? Muling sigaw nito sa kanya ngunit hindi siya makasagot rito kaya galit na galit ako sa kanya dahil mahal mo pa siya, Stanley. Ako ang pinili mo pero bakit siya pa rin? Akala ko ba wala na siya sa puso mo pero bakit ganito, Stanley? How did you know, Grace? Paano mo nasabing mahal ko pa siya? Hindi mo ako masisisi, Stanley, dahil tuwing gabi kapag natutulog ka na. Palagi mong sinasambit ang pangalan ni Savannah. Palagi mo siyang tinatawag. Humihingi ng tawad kahit sa panaginip mo bukang bibig mo siya parati. Love ang tawag mo sa kanya. Sabihin mo nga, Stanley, bakit hindi ako dapat na magalit sa kanya? Humihikbi na naman itong wika sa kanya. Ang bigat ng dibdib niya sa sandaling iyon. Totoo ba talaga? Gabi-gabi niyang tinatawag ang pangalan niya, humihingi ng tawad sa kanya at tumatawag pa rin sa kanilang pagmamahalan. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang magkabila niyang kamay. Bakit napakasakit tanggapin ang katotohanang nagsisisi na siya? 3 buwan silang magkasama ni Grace pero sising-sisi na siya. Hindi mo ako pwedeng iwan, Stanley, dahil magpapakamatay ako at ang mga anak mo. Nagpa-ultrasound ako, Stanley. Kambal ang mga anak natin. Iiwan mo ba ako? Or babalik ka sa asawa mo na hanggang langit ang pagkamuhi sa'yo? Miserable ka, Stanley, dahil wala kang ibang choice. Pinili mo ako. Binigyan mo ako ng pag-asa at ngayon ipapamukha mo lang sa akin na mas mahal mo pala ang asawa mo. Hindi pwede, Stanley. Akin ka na at akin ka lang. Sambit ni Grace ng buong tapang.